bawat miyembro may serbisyong maasahan, seguridad sa kinabukasan. SSS ang katuwang ng bayan. Sigurado ang bukas sa bawat benepisyo, kasama ang SSS. Ang aming serbisyo tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas sa bawat benepisyo, kasama ang SSS. Ang aming serbisyo tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas mo. Bawat kontribusyon may katumbas na ginhawa. Ang bawat miyembro may serbisyong maasahan, seguridad sa kinabukasan. SSS ang katuwang ng bayan. Sigurado ang bukas sa bawat benepisyo, kasama ang SSS. Ang aming serbisyo tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas sa bawat benepisyo, kasama ang SSS. Ang aming serbisyo tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas mo. Bawat kontribusyon may katumbas na ginhawa. Ang bawat miyembro may serbisyong maasahan, seguridad sa kinabukasan. SSS ang katuwang ng bayan. Sigurado ang bukas sa bawat benepisyo, kasama ang SSS. Ang aming serbisyo tapat. Mabuting araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating paboritong programa, Ang Usap Tayo. Ako po si Vanji Jamitas mula sa Public Affairs and Special Events Division ng SSS. Hello po mga SSS members. Ito na naman po tayo. Magbibigay po ng tamang impormasyon ho tungkol sa SSS. Anyway, bilang pakikisa po sa nakaraang National Disability Rights Week po, ay tatalakayin natin ang isang magandang programa po ng SSS. Ito po ang tinatawag nating Disability Benefit Program, na kung saan ay pag-uusapan natin kung sino po ang mga kwalipikado, ano ang mga requirements po, at ano ang paraan ng pagpa-file nito. Dahil dyan, makakasama po natin ang ating resource person ho mula sa Sickness, Maternity, Disability. Napakahaba po ng department nila, Administration Department. Walang iba kundi si Sir Paul Sumera. Sir Paul, morning po. Good morning po sa lahat, Ma'am Vanji, at sa lahat po ng mga nanonood ngayon at nakikinig. Parang ano to parang, di ba sir, nag-guest ka na namin noong nakaraan? Opo, another ano po ulit tayo ngayon, episode. Kailangan kasi suportahan din naman natin ang celebration ng National Disability Rights Week. Tama No? Kaisa po ang SSS, no? Dahil lagi nating iniisip lagi ang kapakanan at magiging benepisyo na may ibibigay natin sa mga members. Tama diba, sir? po. Oo. Syempre, yung mga members, no, excited na, sir. Invite natin yung mga members. Makisali ho kayo sa aming talakayan ngayon. Ang pag-uusapan po namin ngayon ay ang Disability Benefit Program. Kasama po natin si Sir Joel Sumera ho. Sir, pag-usapan na ho natin. Ano po ba ang disability benefit ng SSS? Bali, ang Disability Benefit Program po ng SSS, ito po ay isang cash benefit po na ipinagkakaloob sa qualified members natin na nagkaroon po ng permanenteng pinsala dulot ng sakit o aksidente na naglilimita o tuluyan nag-aalis sa kanya ng kakayahang magtrabaho. So, itong disability benefit program natin, isa siyang cash benefit na ipinagkakaloob as monthly pension. So, kung batay sa
qualifying contributions ng miyembro. Oo. So kung kunyari ang ating miyembro ay meron siyang 36 monthly contributions prior sa semester ng kanyang disability, pwede siya sa monthly pension. Pero kung hindi niya nakuha yung 36 na qualifying contribution, pwede ito sa lump sum amount ng benefit. Thank you, sir. Nabanggit mo yung contribution, no? Kasi may mga members na, alam mo yun, hindi na sila aktibo sa paghuhulog. So sabi nila, wala naman ako makukuha sa SSS kasi kulang ako para mag-qualify sa ibang benepisyo. Pero itong disability, sir, no? Pasok sa may mga kapansanan, nagkaroon ng kapansanan na temporary or permanent disability po, di ba? Tama po. Sir? So ito po, kagandahan dito sa disability natin, Ma'am Vanji. Hindi katulad sa ibang benefit natin na nag-check po ng active contributions. So dito po, basta po meron kahit isang posted monthly contribution prior sa semester ng disability, maaari pong ma-qualify sa ating benefit. Tama yun, sir. May tumatawag lang sa akin. Anyway, so tumatawag mamaya na. Anyway, sir, nabanggit mo, no, merong partial permanent disability. Ilan ulit ang hulog na qualification para dito? Bali dito po sa disability natin, actually, nabanggit ni Ma'am Vanji, yung permanent partial disability. Dalawa po kasi yung ating uri ng disability. Ayun so, yung una may po, partial, tapos may permanent may partial. total po. Sige, sir. Go ahead. So, bali yung una po, yung permanent partial disability o mas kilala sa as PPD, and then meron din po yung permanent total disability, PTD. Ang pinagkaiba po nung dalawa, yung permanent partial disability, short-term benefit po ito. Although ito po, pinagkakalob to, dahil may permanency na sa condition ng ating membro, pero ito ay hindi nakakahadlang para siya ay makapagtrabaho. So, pwede pa rin siya makapagtrabaho. Unlike po kay permanent total disability, na considered as final benefit. So, ito po kasi lifetime pension na. So, ito talaga, yung mga nagka-qualify dito, yung mga talagang ganap na or permanent total disability na hindi na talaga sila makakapagtrabaho pa. Tulad kunyari nung pagkabulag ng dalawang mata, yung mga ganun. So, yun naman po, mapa PPD at PTD. So, basta po ang qualification naman po, kailangan may isang posted monthly contribution prior sa semester ng disability. Pero ang pagbabayad, so kung ito po ay monthly pension or lump sum, kailangan po kung monthly pension 36 contribution. Pero kung hindi po na-meet yung at least 36 po, so lump sum po ang ibabayad. Correct. Naku, thank you, sir. Kaya sa mga members nakagigising lang po, ay sumali ho kayo sa aming talakayan ngayon. Kasama pa rin natin si Sir Paul Somera ho, no? Ang pinag-uusapan ho namin ay ang disability benefit. Naku, may mga members kasi, sir, di ba? Yung nga, may panghihinayang, no? Hindi ako nagtuloy ng contribution sa SSS. Naku, wag ho kayo manghinayang sa paghuhulog sa SSS. Dito po napupunta ang mga hinuhulog nyo sa SSS sa mga biyaya ho. Tulad ho ng disability benefit, di ba, sir? Sir, nabanggit mo kanina yung mga uri ng sakit, no? Baka pwedeng i-flash ngayon. I think naka-flash na ngayon sa screen, sir. Pwede kayang palatag, pa-mention, ibahagi natin sa mga members kung ano yung mga uri ng mga sakit or disability ho na mayroong counterpart na ilang buwan yung matatanggap. Go ahead, sir. Ito po, scheduled po ito na ating sa permanent partial disability po. So, kung one thumb po ang nawala, so 10 months po ang katumbas nun. And then meron din po kung kunyari po yung one arm, so 30 months po, and so on po. Yun po yung actually nasa ano naman po yan, nasa circular din po natin. And then nasa SS law po yan. So nandun naman po. Yun nga lang po, kung para sa mga miyembro natin, ito pong number of months, ito pong magiging pension duration, syempre nakadepende pa rin to sa magiging resulta ng medical evaluation. So kung kahit nakalagay dyan na sa one term, 10 months, so titignan pa rin kasi ng ating medical evaluation center based sa supporting documents,
plus yung physical exam and interview sa kanila. So, yung magiging final po na medical rating, yun po ang gagamitin para po ma-determine po kung ano po ang magiging duration po ng pension. Thank you, sir. Nabanggit mo kanina, sir, medical certificate. Ano-ano po ba ang mga documents na kailangang isumite ng member at ano yung mga paraan ng pagpa-file ng disability Ay, claim? opo. Maganda po yan. Actually, may mga nagtatanong po about dyan. So, sa pagsusumiti po, pagpa-file ng disability benefit, so may dalawa pong paraan. Pwede pong online, pwede pong over-the-counter sa ating SSS branch offices na mayroong Medical Evaluation Center. So, kung sa online po, i-access lang po nila yung my.sss account nila and kinakailangan meron silang enrolled at approved disbursement account sa kanilang disbursement Ito yung account. DAEM. Opo, yung DAEM po. Alam ko, pamilyar ang mga miyembro natin dyan. And then, dun po nila i-upload yung medical certificate and yung supporting medical documents. Yung medical certificate po, kailangan po pwedeng issued ng SSS or ng attending physician na kailangan po, ang validity nito ay 6 months Yun, 6 from the months. date of Oo. issuance. So, syempre, dapat nandun makikita sa medical certificate yung features, yung Certification. details po nung doktor and yung other relevant details po. Pero kung over-the-counter po ang pagsusumite ng disability benefit, so sa ating pong branch, mag-a-accomplish sila nung disability claim application form and then i-attach po nila yung medical certificate and pati yung mga supporting medical documents. Yung supporting medical documents po, naka-outline po yun sa ating circular, yung 2025-009 na makikita nyo rin po sa ating website. Yan, thank you, sir. Opo. Sa mga members po, naku, makisali ho kayo sa aming talakayan ngayon. Katulad ng mga OJTs ngayon mula sa Corporate Communications. Welcome dito sa ating Usap Tayo. Ang pinag-uusapan pa rin ho natin ay ang disability benefit. Kung may mga katanungan ho kayo, mag-comment ho kayo dyan at pagtutulungan ho namin ni Sir Paul na ma-address po yung mga comments or questions nyo, no, sir? Sir, nabanggit mo yung medical certificate kasi may mga members kasi pag nag-file ng claim, akala nila, tama ba ang prosesong, yung dati nilang medical certificate din yung sinasubmit nila kasi alam naman ho natin na wala na nga kaming pera tapos i-require nyo pa kami ng panibagong medical certificate. Tama po ba yun? O ano mga pwedeng i-advise natin sa mga ang members? maganda po ma-advise natin sa ating mga membro, since sa atin pong guidelines, kailangan po na ang ating medical certificate ay 6 months po ang validity from the date of issuance. Ito po kasi paraan po ng SSS para makita yung permanency po eh. Actually, ito po yung kaibahan ni disability kay sickness. Kasi kay disability, tinitignan po ng SSS yung permanency, yung kondisyon ng miyembro. So, kailangan po updated po yung medical certificate na ibibigay po nila which is 6 months po from the date of issuance. And then, ganun din po yung mga supporting medical documents. Mga ECG, Opo, kailangan mga ganyan, certified medical through abstract, copy. sir. Opo. Yun po, kailangan din po, ma-check din po yun ng ating Medical Evaluation Center kung based po sa ina-apply po ng ating miyembro dito sa disability. Kasi dun po nila makikita kung qualified po ba or hindi. So may posibilidad din na may tanungin sa kanila during the physical exam and interview or baka may hingin pang additional documents. So, yun po. Sir, nabanggit mo kanina, meron tayong paraan ng pagpa-file, merong online. Paano naman po yung gustong-gusto talaga pumunta ng branch? Meron po ba tayong mga conditions na kayo lang po ang pwede mag-file, yung mga paano yung mga physically challenged? So, paano ho yun? Ay, opo. Actually, yung mga miyembro po natin na incapacitated or under po na ang magpa-file po ang kanilang representative payee o mas kilala sa guardian. So, ang pagpa-file po nun ay over-the-counter. So, pwede po yun. Ngayon po, ang pagkaganon po sa ating guidelines, magkakandak po ng physical exam and interview ang ating Medical Evaluation Center through domiciliary service. Yun, Kasi ano po para since ang nag-file po kasi is representative payee. So, pag domiciliary, sir,
ang SSS ang ang pupunta sa pupunta. member. Opo. Ayun. So, paano yan? Magre-request lang po ba yung representative? Bali po, makikipag-ugnayan po ang ating Medical Evaluation Center dun po sa contact details na pinrovide ng representative PE para po ma-schedule po yung pagpunta ng SSS. At ihanda nila yung pasyente, no? Opo. Oo, i-ready na rin yung mga medical certificate, Opo. valid IDs, di ba, sir? Opo. Ayun. Hay, naku, marami na tayong natututunan. Kasama pa rin natin si Sir Paul Sumera. Ang pinag-uusapan po namin ay ang disability benefit. Kung may mga questions po kayo dyan, baka may mga kamag-anak kayo nag-file ng disability, eto na po ang pagkakataon na para humasagot ang inyong mga katanungan. Sir, nabanggit mo kanina, may dalawang uri ng pagtanggap ng benepisyo. Merong lump sum at saka yung total Monthly permanent pension. pension. Okay. Pabanggit ho kung Ay, paano yung paraan. At kung tumatanggap na ng total disability pension ho at meron siyang minor children, pasok po ba sila sa dependence pension? Ay, Ang dami kong tanong, ano? Okay Isa-isahin lang po natin. yan, Vanji. Actually, maganda yan. Mahimay-himay natin yan. So, pagka ang monthly pension po kung qualified, so marami pong composition to. So, yung basic monthly pension po. So, ito po, kinocompute to, nakabase po to sa sa monthly salary credit. Siyempre, yung halaga na hinuhulog ng miyembro, and then sa credited years of service. Sa tagal din po ng paghuhulog niya. So, ano naman po yun? Meron po yung pension formula na nasa SS law natin. And then, bukod dun sa basic monthly pension, makakatanggap din ng additional 1,000 benefit. So, effective kasi ito nung January 2017. And then, meron din supplemental allowance na 500 pesos. And then, meron din yung dependence pension kung meron. So, ang dependence pension, kung mayroon dependent na below 21 years old, na hindi pa kasal, hindi pa nagtatrabaho, maximum of 5. So, ang halaga po nun is 10% po ng basic monthly pension or 250 pesos. Kung ano mas mataas. And then, ang total disability pensioner din natin, qualified din sila sa 13th month pension tuwing December. Okay, malapit ng Pasko. Malapit na. So, equivalent nun 1 month pension. Pero kung partial disability, pwede naman makatanggap, pero kailangan ang pension duration is at least 12 months. So, maximum na ba yun? Yung 12 months na yung yun? po yung at least po At least, na okay. kailangan for partial disability pensioners para makatanggap sila. Pero kung mas mababa, hindi po yun kasama. Ganun tayo ka-considerate, no? At Opo. saka yung malasakit natin sa mga members, no? Opo. What if, sir, isa lang ang hulog, pero nabalda siya? Pwede ho ba siya makatanggap ng benepisyo mula sa SSS? Pwede po. Kung kunyari, isa lang po, tapos po, bago naman po sa semester ng kanyang disability, nangyari ang kanyang pagkabalda, so, makakatanggap po siya ng lump sum. So, kung hindi niya na-meet yung 36 months contribution, lump sum po ang makukuha niya, one-time payment. Okay, thank you, sir. Sa mga members po, baka may mga katanungan ho kayo, baka may mga kamag-anak po na nag-file ng disability dyan, at kung ano man sa maternity ho, ma-address din po ni Sir Paul, no? Ito, may question tayo. If ever, sir, hanggang kailan naman po makakatanggap ng dependence pension yung mga anak ng pensionado po? So, bali sa dependence pension po, pag na-reach na po yung 21 years of age and dependent, at yung bilang kinasal o nakapagtrabaho na, ito po, may hinto na po to, makakancel na. Pero kung ang dependent po ay incapacitated, so, meron po talagang may sakit po talaga at talaga incapacitated talaga independent. So, lifetime po ipagkakaloob iyon. Okay. So, yun naman po ang napaka-considerate naman po ng ating programa po. What if, sir, namatay po yung pensioner tapos may naiwan na minor de edad? Paano po ang biyaya? Tuloy-tuloy pa rin ba? Opo. Bali sa sa death po ng pensioner Ayun. natin. Pag if ever namatay po, ang primary beneficiary po
as of date of death ay makakatanggap po ng pwede sila mag-file ng death benefit. So subject po sa guidelines ng ating death benefit. So, under the death benefit program na yun. Under the death benefit program po. Sir, may mga latest ho ba tayo about disability benefit program natin? Ano po yung mga pagbabago? Baka kailangan ipaalam natin sa mga members. Ay, Yung mga- mahalaga yan, ma'am. Kasi merong mga nagtatanong po ng mga senior citizens. So, ngayon po, dito sa ating Consolidated Guidelines and Disability Benefit Program under Circular 2025 Series 09, so, may mga nagtatanong kasi, paano yung 16 na ako? Ano ba, magre-retire ba ako? Or disability. Oo. So, ngayon po, sa ating guidelines po, kung ang miyembro po ay 60 to 64 years old, at meron na siyang at least 120 contributions, and wala pa siyang pina-file na retirement, pwede pa siya magsumite ng disability benefit. So, actually, pwede pa siya ma-qualify for permanent partial or permanent total disability. Yun nga lang po, pagka po na-reach na niya yung age ng 65, may i-check na po dun si SSS. So, i-check po ng SSS yung date ng disability. Kung ang date po ng disability is prior po ng ika-65th birthday niya, pwede pa siya ma-qualify for permanent total disability. At tandaan natin, gaya na nabanggit kanina, ang permanent total disability is a lifetime pension. Parang So, final retirement benefit, parang retirement na rin siya. Pero, kung na-reach na niya yung 65 years old niya, and then Under total disability? Retirement? ang date ng disability okay. niya ay pumatak na ika-65th or later, on or after na ika-65th birthday niya, hindi na siya mako-qualify for disability. Okay. Magpa-file na lang siya ng retirement. Compulsory. Kasi may mga members kanya ng tanong. May Opo, mga natatanggap ko. Retirement pensioner na siya. Opo. Tapos bigla siyang may nangyari. Nabalda siya during the time na tumatanggap siya ng retirement. Ang tanong, ay magpa-file ako ng disability. Ay, ano Tama po ba yun? Ang ano po kasi, final benefit na po ang retirement eh. So, yan po, retirement death, saka permanent total disability, final claim na po yun. So, kung meron na siyang retirement, hindi na po siya pwede for permanent total disability. Thank you, sir. Sir, bigyan daan natin to mga suki natin, mga members, nagbabalik loob na members natin, no? Ang daming gustong pa-shoutout natin dito. Si Sir Rude Star Bitoon. Hi, sir! Welcome back dito sa ating Usap Tayo. Good morning, SSS. Nako, mabuhay ka, Sir Rude Star. Dati pa, sir, during pandemic, no? Supportive sa atin yan. Direct, sino pa ba yung mga gustong i-shoutout dyan? Pasalamatan din natin, no? Batiin din natin yung mga July celebrants ngayon, no? Hihabol natin si Ria. Yan. Happy birthday, belated happy birthday. Belated din sa mga happy birthday din sa aking nanay ngayon. Happy birthday, nanay. Yan. At kay Daddy Boyong at kay Erin. Happy birthday sa inyo at sa lahat ng mga members na nagse-celebrate ngayong ng birthday sa buwan ng July. Yan. So August, babatiin din natin mga celebrants. Okay? Mula naman kay Luis de la Rosa. Yes po, watching from Hong Kong. Good morning. Ay, nako. Good morning. Yes, sir. Wala naman kay Hil Denuro, watching here in Edmonton, Canada. Ayan. Grabe, ang dami nanonood sa atin. At sir, basahin mo nga to yung pinakahuli natin. Si Sir Perseus Medrinila. Good morning po to both of you watching from Katanawan, Quezon. Yan, Good morning po kayo. Maraming salamat mga SSS members. Buong mundo, no? Sakop natin, no? Lahat ng mga members po. Sir, yung mga nasa abroad pala, paano ang pagpa-file ng disability nila? Pwede pa rin po yun, magsumite sila online. So, yun naman po, makikita po yun ng tawag dito ng ating medical evaluation center, and then kung makakapunta rin sila sa ating foreign office kung meron man sa kanilang lugar, pwede naman yun ipa-receive and then ipapadala sa ating medical operations department. At saka pwedeng i-file sa online. Opo, no? pwede rin po online. Sir, doon sa pag-file ng online, ano ulit yung mga dapat nilang i-upload sa filing? So, ang i-upload nila sa kanilang my.sss account ay yung medical certificate
at yung supporting medical documents. So, doon sa supporting medical documents na nabanggit nyo kanina, ma'am, yung mga certified Medical true copy ng abstract. ECG, medical abstract. So, actually, naka-outline yun dun sa ating circular para may guide sila na kung ano yung mga i-upload nila. So, yun po, pag na-upload nila yun, magkakaroon po yun ng transaction number, katunayan na nasumiti nila online, and then i-evaluate po yun ng SSS. What if, sir, natapos na nung yung partial niya, tapos merong paglala doon sa karamdaman niya, paano ang proseso ng pagpa-file nito? Ganun pa rin po. So, kasi kung nagrantan po, sabihin natin ng ating membro ng permanent partial disability, so may certain number of months po yun, kunyari 23 months na grant, and then gusto po niya, wag naman sana, lumala talaga yung kondisyon niya, so nagkaroon po ng progression. So, pwede pa rin siya magsumite ulit ng ang kanyang disability claim application at ang SSS po ang magde-determine kung qualified pa rin ba siya for partial or total disability. Wag naman sana kung total. Oo. Sir, di ba kasi bago ka mag-disability, meron tayong sickness benefit, Ay, di ba? Paano yung procedure nun? Kunyari Opo. nagkaroon ng sakit pero talagang walang pagaling. Sir, pa-discuss So, na po. dito naman po, no, sa pagpa-file po ng sickness at disability benefit, sa simultaneously pwede po ito isumite. Basta hindi po related ang sickness at disability. Oh. Basta not related po sila, pwede po isumite simultaneously yung dalawang yun. Pero kung related po, Pwede sabay. opo, pag not related po. Not Pero related. pagka related po yung sickness sa disability, isa lang po ang pwede muna nilang isumite. Kung sickness muna, sickness po muna. Kung disability, disability po muna. Sir, pwede tayong mag-mention ng isang example ng not related na case for sickness and Kunyari disability. po, meron siyang sickness na sabihin natin, meron siyang, na-confine siya na related kunyari sa digestive system niya or sa nagpa-consult siya, na-confine siya. So, and then qualified yun for sickness. And then, meron kasi siyang sa disability, sabihin natin, may naputol sa kanya na isang daliri na hindi naman siya related dun sa kanyang sickness benefit. So, pwede po yun. Pero kung related Kung po, related, sir, yung parang sample. kunyari, nagkaroon ng komplikasyon, although ito po, ang nagde-determine ito ang ating mga medical Medical specialists, evaluators. ang ating mga medical evaluators. So, kung related yun, yun po, kailangan isa lang po muna ang pwede na na-file. Is either po, sickness po muna or disability. Para walang overlapping, Opo. no? Hindi allowed yun, no? Opo. Yung sabay-sabay. Pero kung not related, pwede po yun. Sir, may mga PE centers tayong tinatawag, di ba? Opo. Doon po ba pupunta ang mga members pag gusto nila face-to-face ang pagpa-file ng application? Ay, tama po. Actually, Ma'am Vange, na siya, Medical Evaluation Center. So, wala yun nang yung... PE center. Okay. So, na Salamat siya. po sa Opo. pag-update. So, yung mga MEC, so, kung baka narinig ng mga member natin pag sinasabi MEC. So, nandun po yung ating mga doctors. So, actually, papareceive po yung kanilang application, yung supporting documents, lalo na yung medical certificate, mahalaga yun. So, yun, i-receive nila yun, and then, ang ating pong doktor sa MEC, sasabihan sila kung kailangan sila interviewin or kausapin na dun po sa ating MEC. Sir, kung online ang pagpa-file, member, ano po ba ang paraan natin para malaman ng member na approve ang claim niya or disapprove o may mga requirements po? Paano natin Actually, maganda i-notify? yan, ma'am. Dito sa online natin, ang kaibahan nito sa over-the-counter filing sa disability. Sa online kasi, pagka nasumite na niya, pag nakita ng ating medical specialist ang kanyang mga documents, pwede kasi nilang pwede nila i-approve, pwedeng i-reject kung may kulang yung dokumento, pwede i-refile, and then pwede rin nila yung tinatawag natin na i-subject for physical exam or interview. Yun po yung PEI. So, pag ganun po ang ginawang aksyon ng ating medical evaluators, so, pansamantala po, makaka-receive po ng email notification ng ating member na kailangan mong magpunta sa nearest branch para po ma-physical examine, interview ka ng doktor. Ano po yan? Within Email? 20 calendar Email or days. text po ba ang Email po. notification? Email.
Kaya ang mga members dapat Opo. nag-update po ng personal details, no? Yung mga email po at saka yung Opo. contact numbers, no? Tapos yun nga, Ma'am Vanch, pagka na-receive nila yun sa email, so within 20 days, 20 calendar days, kailangan nila magpunta. Kasi kung hindi sila nagpunta within 20 calendar days, marireject po yung application nila. Okay. Oho. So, pwede pa rin naman sila ulit mag-refile. Yun nga lang, panibagong transaction na po iyon. Correct. Oo. Bigyang panahon din po Opo. nyo kapag nakatanggap po kayo ng notice mula sa SSSO, Opo. check naman po na aasikasuhin ho kayo ng aming mga branch personnel. Sir, may question pa dito. Ano daw po ang mangyayari sa monthly pension kung ang total disabled pensioner ay makapagtrabaho ulit? Gumaling siya. Yan, Ayun magandang po. mga kwento, di ba, sir? So yan po, pagka pong ating permanent total disability pensioner ay nagtrabaho ulit, masususpend po ang pension. Kasi po, ang permanent total disability po, final benefit na po iyan, and gaya po na nabanggit kanina, ang mga nagka-qualify po dyan is yung meron pong talagang ganap na talaga or talagang ganap na pagkabalda. So, dito, pwedeng makancel ang kanyang PTD kung biglang nagtrabaho siya ulit o hindi siya nag-comply dun sa tinatawag natin na annual confirmation of yan nga, pensioner, sasabihin ko. yung ako, or kung nakita ng evaluator na ng ating medical evaluator sa Medical Evaluation Center na naka-recover pala. So, yun po yung mga pwedeng maging parang po mahinto yung kanyang PTD. Oo, yun pension. ang paraan ng SSS kasi para malaman din kung tamang tao pa rin yung tumatanggap, no, sir, no? Opo. Para at least naman ma-update din ng SSS, no? Opo. Kasi yung annual confirmation natin napakahalaga po para matiyak po ng SSS na kayo pa rin po ang tumatanggap ng pensyon at para malaman din po yung kondisyon nyo, di ba, sir? Okay? Meron tayong pagbati dito mula kay Lorna Decena Ruiz, active members watching from Poblacion, Muntinlupa City. Ayan, Yan. sir. Good Maraming morning salamat po. po. Nako, ang haba ng question. Pwede kayong pakilakihan, direct. Okay, mula kay Romel Abo. Ang sabi niya, ito na, mag-entertain na tayong Apo. questions, direct. Okay, sir. Hindi po ba pasok ang hernia sa partial disability? Yung case ko kasi, pati na sa tiyan ko, inopen po sa upper ng mga, direct yun. Yun, kaya major surgery daw po siya. Sabi sa kanya, hindi daw po pasok sa partial disability, sir. Ano po bang masasabi niyo dito? Doon po sa concern po ni Sir Romel Albo, so mas maganda po siguro na kung meron siya mga supporting medical documents, pati medical certificate, pwede po siya magpunta sa ating nearest po na branch na meron po medical evaluation center para po mapacheck ulit yung kanyang mga documents. Kasi po, tinitingnan po kasi ng SSS kung makakwalify siya for disability sa side po ng medical po natin kung meron pong permanency doon sa dito sa condition kalagayan niya. niya. Oo. So baka mamaya kasi hindi may possibility na ma-qualified pala siya for sickness. So, yun po. So, mas maganda po siguro mapakonsulta po ito sa ating Medical Evaluation Center. Pakidala po ng miyembro yung kanyang mga supporting documents. Correct. Oo. Opo. Kasi, sir, kailangan ma-evaluate talaga, Opo. no? Para at least malaman kung ano yung tamang benepisyong ibibigay sa Opo, kanya. tama. Okay, direct, may question pa tayo mula kay Jingjing. Hello, Jingjing. Pwede po ba mag-file ng partial disability kapag may hypertension? Naku, uso yung sakit na yan. Ang alam ko po, maaari po. Kasi kasama po ito kung dun po sa ating sa circular po natin sa 2025-009. So, kasama po yun. Yun nga lang po, kailangan makita po na ating medical evaluation center kung kailan po nag-umpisa. Nang kailan yung onset po ng condition. Kasi dahil nga po... Bakit importante malaman kung kailan nagsimula? Ayun po. Kailangan po ngayon malaman ng SSS kung kailan nag-umpisa yung kanyang condition o sakit. Dalawa po. So, una, para po malaman kung yung sakit o yung illness is nangyari within the coverage of SSS. So, coverage, yung start Opo. ng pagiging miyembro na sa SSS. Opo.
And kasi baka mamaya po pre-existing na po niya na sakit yun, prior pa yun nung kanyang membership sa SSS. And then pangalawa po, syempre yung permanency. Kasi dun po tinitignan po ng ating medical evaluation center kung may permanency po sa kondisyon ng miyembro. Yun. Okay. Thank you, sir. Sinutan na natin ang ating antipara. Okay? May question tayo mula kay Romalyn De Los Santos. Hello, currently nagpe-pension ako for disability benefit, moderate conductive hearing loss. Okay, sir. For 25 months, matatapos na ito by May 2028. If mag-undergo ako sa surgery this year pa sa case ko na conductive hearing loss and mag-file ng sickness benefit. Ayun. Ano po bang pwede nating ma-solusyon dito? Although ito po, pwede po siya magpakonsulta sa ating branch, sa ating Medical Evaluation Center. Yun nga lang, kung related po kasi ang sickness at disability, meron po kasi tayong overlapping doon. So, ang pwede lang po natin na simultaneous na isumite ay kung hindi po related ang sickness at disability. Sa nabanggit po kasi ni ma'am, parang related po yung dalawang about sa niya. Pero para sigurado po, kailangan dali na lang niya yung mga documents niya and then ipa-evaluate po niya kung makakwalify po para po sa mga nasabing benefit. Thank you, sir. Ito, next question. Mukhang parehas kami ng kondisyon ito. Visual disability mula kay Zybel. Visual disability, pwede po kaya sa ganyan na benefits? Ay, opo. Sir? Basta kung naman po, kung basta okay po sa ating Medical Evaluation Center. Talagang, actually, yun po talaga yung una pag sa disability. Ang medical natin, medical evaluation, pag pumasa doon, so, ibig sabihin, na-establish po talaga yung permanency ng condition. Mukhang susubukan namin ni Direk Richie and Direk Tintin yung claim. Okay, mula kay Fe Ortega. Ma'am, ako po ay naoperahan sa puso. Naku, pagaling ho kayo. Last year, pwede pa rin po ba ako mag-file ng disability? Pwede naman po. So, basta po na-meet naman po yung qualifying contribution and then yung documents, okay naman po, na-evaluate ng ating Medical Evaluation Center, okay naman siya. So, pwede po yun, makakapag-file siya, maaprubahan naman po siya. Sir, balikan ko lang yung sa hypertension. Interesado ako. No? Nabanggit mo yung within the coverage. Paano po yun? What if kung bago pa or paano yung na-mention mo? Ito pong pre-existing po ang tinatawag natin doon. Dito po sa consolidated guidelines natin. Pagka po kasi kunyari, bagong miyembro po isang SSS, pag nakita po ng Medical Evaluation Center na sabihin natin, June 2025 siya, naging SS member, and then yung kanyang disability nangyari pa, prior pa ng kanyang coverage sa atin. So, pre-existing disability na po yun. So, kasi hindi po yun kasama, hindi po yung pwede mag-grant kay member. Kasi ang ano po natin, starting po natin is yung coverage po as SSS member. So, yun po. Actually, meron tayong provision doon sa ating circular about pre-existing disability. Pero, kung yun po, doon po papasok Ma'am Vaj yung kaya tinitignan po yung kailan nagsimula, kailan nag-start yung sakit. Kasi kahit naman nagkasakit siya prior ng coverage niya sa SSS, pero nagkaroon ng progression, lumala sa panahon ng kanyang coverage as under ng SSS membership niya. So, yun, pwede po yun. Ayun. So, mag-grant po sa kanya yung disability. So, klaro na. Pero, wag naman tayo magpaka-stress, no? Opo. Iwasan natin ang sakit na yan. Direct, may question pa tayo. Mula kay Not Pamintuan, what if bedridden na po ang member? Sino po ang pwedeng mag-file ng disability pension para sa members? Yan po. So, kung ang magpa-file po, kung bedridden po ang ating membro, ay ang kanyang representative payee o guardian. So, yun siya po yung mag-accomplish po ng disability claim application. Siya po yung magdadala ng mga supporting medical documents, pati yung medical certificate. And then, pagka na-receive po yun ng SSS, si SSS naman po, since final po ito na representative payee, so, i-schedule po yun ng MEC for physical exam interview through domiciliary services. So, si SSS po mag-schedule, magbi-visit po sa miyembro para makita yung kondisyon ng miyembro. Sir, yung authorization letter ba, kailangan notarized pa ba? Kahit administered naman po, okay lang po yun ng ating branch office po.
Thank you, sir. Sa mga members po, nako, ang ganda-ganda ho ng talakayan namin. Kasama pa rin ho natin si Sir Paul Sumera po. Ang pinag-uusapan po namin ay ang disability benefit po. May mga questions po ba kayo? Nako, sali ho kayo at i-address po natin yan kasama si Sir Paul. Tulad ng question ho ni Ari Petty. Everyday po ba nagpa-process ng disability claims sa lahat ng SSS office? Ay, opo. Basta po meron pong may nag-submit po, i-receive po ito, at ito naman po ay first in, first out po na ipaprocess ng ating mga kasamahan sa Medical Evaluation Center. Ayun. Ano lang ho kayo, pwede naman kayo siguro mag-browse sa website namin, no, Opo. para malaman nyo po yung mga addresses ng branches na malapit po sa inyo. Okay? Wala naman kay Norma Verdeflor Belen Gregorio. Pwede po bang mag-file ng partial disability ang voluntary member ngunit hindi updated ang hulog? Ayan. Ay, pwede po. Kasi kung sa atin naman pong disability, qualified member ka, basta meron kang isang buwan na hulog ng contribution prior sa semester ng disability, pwede po iyon. Yun nga lang po, ang tanong, kung makakwalify siya sa monthly pension or lump sum, doon na po papasok yung pag-check po kung meron pong 36 na contribution or mas mababa. Oo, may mga members kasi, naku, ayoko na ituloy yung hulog ko sa SSS, wala naman ako mapapakinabangan dyan. Naku, ito na po yung pagkakataon nyo na mapakinabangan po ang inyong mga hulog sa SSS. Dito po napupunta ang inyong contribution sa SSS. May mga tanong yan. So, susunod na episode natin pag-uusapan natin yan. Saan napupunta ang contribution ko? Ito na po yung sample, yung disability benefit at iba pang programa po ng SSS. Okay? Mula kay Belen Balloon. I'm 2 taon na po siyang PWD daw ho, 59 years old. Now, can I apply for disability or need to wait pa para daw sa 60 years old niya? More than 10 years na po siya naguhulog as voluntary member. So, actually po, kung qualified naman po siya, no, for disability, at kung pwede po siya magsumite. So, kung para mapacheck din po yung kanyang condition and yun yung mga supporting documents niya, kahit hindi po niya antayin yung kanyang ika-60th birthday. Siguro, baka kaya po ito natanong ni ma'am, kasi gaya po na nabanggit kanina, no, kung pag ba senior na, pwede pa ba ako sa disability. So, yun po, kung ang edad naman po ng miyembro, 60 to 64, so mga senior citizens natin, and meron naman silang, kahit meron silang 120 na minimum na contribution, and wala pa silang pina-file na retirement, pwede pa sila mag-submit ng disability. So, pwede pa sila mag-grant kung partial man or total disability. Pero kung 65 years old na, dun po papasok yung pag-check po ng SSS kung ang contingency niya, ang pagkabalda niya, is nangyari prior or on or after na ika-65th birthday. Yun yung tinatawag na one more chance, diba? Para sa mga SSS members. Okay? May question tayo mula kay Vince Checoy. April 29 ako nabayaran ng permanent partial disability pension as lump sum. Active yung nakatag. When mag-start ang monthly pension ko? Ayun, nagtatanong siya, kailan daw mag-start ang monthly pension niya? At wala akong natatanggap na email from SSS as to the details of the pension kung kailan ang disbursement ng monthly pension niya at ang gaano katagal. Ayan po ang kanyang question. Baling kay Sir Vince naman po, kung ano na po, settled na po yung kanyang permanent partial disability na lump sum po. Pag lump sum po kasi one-time payment po ito. So, yun nga lang po, hindi niya nabanggit kung kailan po na-approve. Kasi kung approve na po yun, from the date of approval po, within 5 to 7 working or banking days, makuha na po niya yun sa kanyang disbursement account. Ma-check ba niya sa online niya yan? Sa my.sss account niya? Actually po, pwede po niya i-check dun sa status po nung kanyang sa bank account po niya, sa disbursement account niya. Kung ano po, Kasi may approval na no? Opo, kung may approval na, pwede po siya mag-check from time to time. Kasi meron naman pong email notification kung na-approve na yung kanyang claim. Okay. Ilan po bang number of days of waiting? Kunyari, nakatanggap na siya ng approval bago siya pumunta sa bangko, sir?
Mga siguro po 5 to 7 working days. So, yun po yung doon po nag-range yung ating crediting po ng benefit proceeds. Yan. So, hintay lang po. Opo. No? Pero definitely makikredit po yan sa Makikredit din account po niyo. yan. Mula kay Lazel Balistao Abellano, ilang taon po pwede na mag-pension ang disability po? At ilang buwan daw po ang minimum? Yan po, maganda po yung tanong ni Ma'am Lazel. So, dito po, kailangan po, kung permanent partial disability po, meron po yung fixed number of months. May fixed number po ng pension duration. Pero nakadepende po yun sa medical rating po na inapprove ng ating Medical Evaluation Center. So, pwedeng 23 months, pwedeng 15 months. So, depende po yun sa kondisyon niya. Pero kung permanent total disability, so, yun po yung tuloy-tuloy, yung lifetime pension po. Pero kailangan, yearly po, Ma'am Vange, kailangan po mag-akop. Akop. Yan. Kailangan talaga mag-yearly, punta po sa SSS para magpa-annual confirmation of pensioner. Kaya mag-email po. No? Opo. Thank you, sir. Sa mga members po, nako, i-like and share niyo po ang aming programa, ang Usap Tayo. Dito lamang po sa official FB page ng SSS, ang Philippine Social Security System. Sa mga OJTs dyan na nanonood, followers na ba kayo? I-like niyo at i-share niyo po para mas marami pang matututunan na tamang impormasyon no, tungkol sa SSS. Okay? Mula kay Michael Angelo can diabetic members apply for partial disability? Ito yung mga trending na sakit sa Pinoy ngayon. Pwede no? po. Basta meron siyang mapapakita po na supporting documents na based po dun sa ating circular. And then kung okay din po, makakapasa sa evaluation ng ating Medical Evaluation Center. So, pwede naman po. Ayun. So, hindi naman natin dinadalangin na magkaroon ng sakit ang mga members, no? Pero talagang papunta lahat ang mga ibang members doon. No? Pero looking forward po na maka-avail ho kayo ng mga benepisyo ho, katulad doon ng disability benefit. No? Katulong niyo po ang SSS. Mula kay Len Belvis, shout out po mula sa SSS Housing, North Fairview, birthday po ng nanay ko. 87 years old. Pensioner na po. Okay. Thank you po at ang galing ng malinaw ang paliwanag ni Sir Paul. Salamat po. Thank you, sir. Thank you, Miss Len. This is Rona naman po, Espeleta po. Hello po. Ang question niya po, yung brother niya daw po kasi nagkaroon ng ischemic stroke. Medyo nakakatakot to. Nakakuha naman po siya ng 120 days na sickness benefits. Kaya lang po, ngayon daw po, hindi na siya makapasok at hindi na rin po kaya. Pwede po ba siya mag-file ulit ng sickness? Ayun. May mga ganun tayo, di ba sir? Parang ini-exhaust muna ang sickness benefit bago mag-file ng disability. Opo. So, yung sa query po ni ma'am, so, kasi 120 days po for the calendar year po yung maximum for sickness. So, mas maganda po kung dahil nga medyo lumalala yung kondisyon, so, pwede pong ipadali niya yung mga supporting documents, magpa-consult po sa ating branch sa Medical Evaluation Center kung pwede na mag-file ng disability. Kasi ito naman, ang nangyari naman dito, kasi nabanggit natin kanina ma'am yung overlapping Yun talaga, nag-overlap talaga yung confinement period against sa pag-i-start ng kanyang disability. Ito naman, since lumala, so baka para makita ng ating MEC, baka nagkaroon na ng permanency dun sa condition. So, pwede siya mag-qualify for disability. So, yun po siguro mas maganda para sa case ni ma'am. Oo, kailangan supportahan po ng mga medical certificates. Yan. Kailangan certified true copy, no? At saka yung mga medical abstract po. Okay, mula kay Michael Angelo. Hello. Okay. I received 10 months pension for diabetes. Ito yung follow-up direct. Okay. And was trying to reapply but was rejected stating that there was no progress in the condition. Okay. Isn't the benefit solely made for permanent conditions such as diabetes or does it have to progress into amputation? Naku, wag naman po. Paano to, sa ganyan po, dapat po talaga yan, yung mga supporting documents po ni Sir Michael Angelo. So, dapat po yan makita na ating mga doktor. Kasi tama naman po na chine-check natin yung permanency ng condition. Pero, meron po kasi na baka mamaya po yung naisumite niya
is katulad po nun sa previous document niya, and then hindi nakita ng ating medical evaluator na nagkaroon ng progression. So mas maganda po siguro makapakita yan sa ating medical evaluation center para po ma-check yung condition niya and yung kanya mga supporting documents. Thank you, sir. Ang oras po natin ay 10:47 ng umaga. Habol pa ho sa mga questions, no? Kasi hanggang 11 a.m. lang po ang programa. Pero tatanggap pa rin ho tayo ng mga questions tulad ni Marita Ortega Silvestre. Ang sabi niya po, good morning po. Good morning naman po. May NHP po ako sa spinal cord. Nakakuha po ako ng disability pension pero partial lang po ang binigay ni SSS. Pwede ko po bang i-apply to? Pero meron po akong bilateral knee osteoarthritis. Pwede din po ba itong i-apply sa disability? Yan po. So, pwede yan ipacheck ulit sa ating medical evaluation center sa case ni Ma'am Marita. And then, dali niya yung mga supporting documents. Ngayon po, kung meron siya kasing iba pang condition, so, syempre, mababago po kasi yung kanyang medical rating. So, pwedeng magrantan siya ng pwedeng adjustment po ng kanyang partial disability, or kung tapos na yung kanyang permanent partial disability, pwede ulit magsumite. Yun nga lang, pagka po nagkaroon po ng subsequent disability po, so yun po, kung may initial po na disability claim and then partial and then nagsumite po ng another subsequent disability na related po, pwede pa rin naman po. Yun nga lang, binabawas po kasi natin yung percentage ng degree ng disability. So kung related po. So yun yung magiging net po na percentage nun, yun po yung gagamitin para po bayaran yung ating miyembro. Pero sa case niya, siguro mas maganda makita ng ating mga medical evaluators yung kanyang condition. Sir, batiin natin yung mga doktor natin, mga medical evaluators po sa buong panig ng Pilipinas, no, na nag-evaluate po ang mga SSS medical evaluators. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa pag-alalay sa ating mga SSS members. Yan. Ating mga katuwang po sa evaluate po at pag-assist po sa ating mga miyembro. Hindi basta-basta ang trabaho nila, no, sir, no? Okay, mabuhay po kayo. Mula kay Maylin Peña, kung si member po na may permanent disability pension ay namatay po at ang surviving spouse din po ay namatay din po, makakakuha pa din po ba ng monthly pension ang anak nilang PWD? Ayan. Yan po, papasok na po dyan yung guidelines na ating death benefit. Kasi kung sa disability naman po, kapag namatay po ang ating disability pensioner, ang entitled po ang kanyang primary beneficiaries sa monthly pension. Basta ang kanyang primary beneficiaries ay ang primary beneficiaries niya ay listed as of date of death. So wala naman pong problema doon. Yun nga lang po, sa tanong niya, kung makakwalify pa yung kunyay anak niya, so doon na po papasok yung guidelines natin sa death benefit. Guardianship, under the guardianship. Opo, under guardianship. Okay. Direct, may mga question pa ba tayo? Mukhang may pagbati kanino, no? Mula kay Shia Kasanya, yung asthma po ba pwedeng i-file din po sa disability? Kailangan po makita po ng ating medical evaluation center kasi baka mamaya po yung supporting document niya para ma-check kung for sickness ba or kung for disability yung case niya. Thank you, sir. Shout out ulit sa mga OJTs. Pusuan nyo ang ating programa. Like and share po, no, mga SSS members. Patuloy ho kayo nakatutok pa rin dito sa Usap Tayo. Kasama pa rin si Sir Paul Sumera. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang disability benefit. Kung may katanungan, ito ho, nakahanda ho si Sir Paul. Tulad ng question ho ni Veronica Castillas. Okay, mukhang hindi to question, okay? Watching from CDO, pabati po sa ka-office mate namin na may birthday tomorrow. Happy birthday sa iyo, Ma'am Cristel Unong. Hello po. And Jesse James Mikayabas. Siguro dapat meron tayong production number or music background man lang. Okay? Okay, may nagtuturo doon sa ating meron daw sasayaw. Okay, mula kay Burns Kabayan Lasita, yung ate ko po naging PWD noong 2021. Mula noon, di na po siya nakapag-work. Okay? Pwede po ba yun na ma-apply sa disability? Maganda yung tanong po ni Sir Burns. So, pwede naman po
Dito po sa disability natin, 10 years po ang prescriptive period ng initial filing. So, kung 2021 po, hindi nakapagtrabaho yung kanyang ate. So, basta, yun nga po, kailangan magsumite siya ng application form, pati kung over-the-counter po ang pagsusumite, plus yung medical certificate at supporting medical documents, pwede po yun isumite sa SSS. Okay, salamat sa malasakit niya sa Opo. kapatid niya. Direct, may mga questions pa ba tayo? Ayan, habang kinokolekta po ang ating mga questions tulad ni Rachel Santos Olbinado. Good day po. Ano pong requirements para sa ectopic emergency operation? Okay, mukhang ibang Okay topic po. na to, sir. So, Kaya naman. Go ahead, sir. Bali yung kay Ma'am Rachel po, more on maternity po ata ito. So, ngayon po sa maternity naman po, sa ectopic emergency operation or kung emergency termination of pregnancy ito, so may tatlo po kasi dyan ini-establish ang ating medical evaluation center. So, yung proof of pregnancy, yung proof of termination of pregnancy, at saka yung medical certificate na inissued sa kanya ng attending physician. So, yun naman po, kung qualified siya, pwede naman siya mag-submit ng maternity benefit. So, syempre kailangan pa rin supportahan din ng Opo. mga medical records, Opo. diba? Doc ko na yan. No. Okay. May question pa ba tayo, Direk? So, sa mga members, ang pinag-uusapan ho natin ay ang disability benefit ho. Ito po suporta din natin doon sa selebrasyon na isinagawa ho para sa National Disability Rights Week, no? Na kung saan ho sinelebrate po mula July 17 to 23, kaagapay po ang SSS syempre sa pag-alalay at pagbibigay serbisyo at biyaya ho sa mga members po na nakaranas po ng disability. Okay. Doon po sa mga members ho na kakagising lamang po, kung may mga questions ho kami, may official SOCMED ho tayo, no? Or yung official corporate email ho namin sa usaptayo@sss.gov.ph, no? May hirit lang ako, sir, ha? Singit lang natin to para sa may mga inquiries po sa AFLIP program. Please check the inbox of your My.SSS accounts for notifications on the program. Sumasagot din po ang ating keyboard warriors sa pangunguna po ni Ma'am Jenny Carlos at ang ating mga kasamahan dyan sa Member Communications Assistance Department sa MCAT. Yan. Kung may mga questions ho kayo, meron din ho kaming hotline, no? Tawagan nyo lamang po yan. Mamaya ipa-flash po ng aming production team. At babanggitin ko na rin po yung mga magigiting na OJTs po ng Corporate Communications Department na nag-enjoy po ngayon sa ating programa. Si Thea, si Adrian, si Rada, at syempre ang aking pinapoging OJT, si AJ. Hi, AJ. Okay, eto na, may question na tayo mula kay Christine Gales Posadas. Ang question niya, saan po kami kukuha ng medical certificate, sir, para sa disability? Kasi malayo po sa doktor. Kami sa doktor na humahawak sa asawa ko. Bali sa atin naman pong policy, no? Acceptable po ang SS Medical Certificate, pwedeng SS Medical Certificate or Medical Certificate na issued ng attending physician. So, either naman po dun sa dalawang iyon. Pwede po. Okay. May question pa tayo, Direk? Okay. Sige, nako, anong oras na ba? Nako, tingin ko naman na-address natin. Tama ba? Agree ba kayo? Okay, na-address natin ang mga katanungan ng ating mga members, sir. Nako, maraming salamat, sir. Napakadali niyong ma-invite, no? Lalo na po sa pangunguna ni Ma'am Dina Barros. Ma'am Dina, hi! Yan, Hello, Ma'am Dina. maraming salamat po. Okay, hirit natin tong last question na ba to, Direk? Mula kay Lucel Gonzales. Yung sa glaucoma po, both eyes po, may mga side eyes lang affected. Pwede po bang i-file ang disability at ano ang mga requirements? Pwede po. Basta po yung medical certificate po, plus lahat po na i-issued sa kanya na supporting medical documents ng attending physician niya. Naku, thank you SSS members. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan at participation po ngayon sa ating programa. Pinag-usapan ho natin ay ang disability benefit. Sir, baka meron po kayong mga mensahe at syempre babatiin ko muna si Ma'am Dina Barros. Ma'am Dina, maraming salamat po sa inyo. Go So, ahead, yun sir. po. Again po, Ma'am Vangie, sa lahat po ng team na nandito po, and then sa mga kasamang mga nanonood po, and then syempre sa mga
kasamahan ko din po sa SMD BenAd, sa pamumuno po ni Ma'am Dina Barros. So, hello po sa inyo. And then, sa mga kasamahan din po namin, nakatuwang po namin dito sa Disability Benefit Program, sa Medical Program Department, Medical Operations Department, sa mga MECs natin, sa mga branch offices. So, mabuhay po kayo. So, una po sa ating po mga miyembro, salamat po sa inyong panonood. Paalala lang po, protektahan ninyo ang inyong My.SSS account. Huwag po kayong makikipag-ugnayan sa hindi SSS employees. Kung meron po kayong mga katanungan, gaya na nabanggit ni Ma'am Vanji, sa mga official social media or communication channels po ng SSS or sa Usap Tayo po kayo magpadala ng inyong mga tanong. So maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Thank you, sir. Mabuhay Opo. ka. Thank you, sir. Po. Okay? Maraming salamat sa ating mga SSS members na nakibahagi ho sa ating talakayan ngayong araw tungkol sa SSS Disability Benefit at syempre sa paggunita ng ating National Disability Rights Week. Maraming salamat po. At nais natin pasalamatan syempre ang ating tanggapan sa pangunguna po ng ating presidente, si Sir Robert Joseph Montes de Claro. Sir, mabuhay po kayo at syempre yung aming acting head sa aming Public Affairs and Special Events Division ho, kasama ho natin dyan si Ma'am Helen Navarro. Ma'am, maraming salamat po at syempre pinapasalamatan din natin ang ating mga kasamahan sa Public Affairs sa pangunguna po ng ating production team na si Direk Richie, Direk Tin, Sir Neil Pagulayan, ang tandem na Red Rose and Ria. Red Rose and Blue with Ria. Okay. Happy birthday kay George Tuba. Ayan, maraming salamat sa Media Affairs Department sa pangunguna ni Sir Ramil Del Rosario. And of course, si Lisa. Hi Lisa, kumusta ka? At sa mga celebrants mo ngayon, sa aking nanay, happy birthday kay Erwin at kay Daddy Boyong. Maraming salamat po. Sa mga members po, samahan niyo po kaming muli at kung may mga questions may mga kami, social media accounts. Bisitahin niyo po ang aming My.SSS portal. Ano pa ba yung mobile app namin, yung Usap Tayo at sss.gov.ph. May mga webinars din kami. Ayan, may hotline din po kami. I-browse niyo po yung My.SSS namin, ang website namin. Napakadami hong impormasyon. Tamang impormasyon lamang po ang inyong susundan at papaniwalaan. Dito lamang po, yan, dito sa SSS. At syempre, kung nais nyo malaman ang iba pang benepisyo at programa ng SSS, bisitahin ang official website ng SSS ang www.sss.gov.ph. Sundan ang aming mga official na social media accounts para sa mga pinakabagong anunsyo at tamang impormasyon lamang. Umiwas po tayo sa mga scammers niyan. Iwasan niyo yung mga tumatawag hindi ho totoo yan, okay? Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Vanji Jamitas at ito ang Usap Tayo, ang inyong katuwang sa pagbibigay ng tama, napapanahon at makabuluhang impormasyon tungkol sa SSS. Tara, usap Tayo! yan.